Yan, hello po. Good morning po, good morning. And so, grabe no, salamat sa Lord, nagising din. So, nagayak na rin ako agad, no, para, again, pinipilit ko po na sana 7 a.m., no. Pero sa ngayon, at least medyo umaga-aga na. Amen. Ay, wait lang po. Hindi po ako nagpapaano. Yan, hello po. Yan, please like it, share it, tap it, guys. So grabe po yung ginawa ng Panginoon kagabi. Amen po ba? So mamayang gabi ulit, we will have our worship time. Pero ngayon muna, umpisahan natin ang araw sa pananalangin. Amen. So sabi po dyan sa topic natin, hear my voice in the morning. So napakahalaga po niyan. Mga awit chapter 5 verse 3. So bago po ang lahat, no, please like it, share it, tap it guys, no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Amen. Sino po yung nandito kagabi? Yan. Yung nandito po kagabi, sino po yung nakaranas po ng kapangyarihan ng Diyos through our worship sa Lord? Yan, hello po. Yes, grabe no? Kamusta po ba ang umaga nyo? Feeling blessed. Ay, sige po, yung tanong po, basta hindi po siya debatable content, wala pong problema. Sige po, ano po yung tanong? So we're just waiting for others to join mga kapatid, no? After like mga 5 to 10 minutes, magi-start na rin tayo. So, kaya yun. Salamat sa Panginoon. No, grabe talaga si Lord. Grabe. Hallelujah. So, sige po, we're just waiting for others to join. Kaya please, yan, like it, share it, tap it guys, no? Yan, hello po. Mm. Ay, wait lang. Sagutin ko yan, wait lang ha. Kapatid, hindi kasi ako Catholic, no, para to discuss on their behalf. Amen. So, again, ako rin, inaano ko po, iniingatan ko. Pero ano pong pinagkaiba ng Catholic faith and Christian faith? In my perspective and in terms of salvation, sa Christian kasi kapatid, we are saved by grace through faith. Amen. And I believe kasi sa Catholic, in terms of salvation, no, hindi ko alam yung technically kung ano yung sa salvation nila. However, meron kasi silang tinatawag na purgatory. So, based on anong naririnig ko sa mga Catholic friends ko, no, na pwede pang ipanalangin ang namatay para mapunta siya ng langit. So, yun yung tingin kong pinagkaiba. Kasi sa Christian faith, ang decision dapat na gagawin mo at pananampalataya mo, ngayong buhay ka. Amen. So, yun po yun. So, pero again, hindi ko alam yan. Wala naman akong alam dyan. Kasi hindi po ako Catholic, no, Christian po ako, born again. So, kaya yun po. At alam ko naman na mas yung mga kapatid natin dyan na Catholic, naiintindihan din yung stand ko. Tama po ba? Dami-dami kong kaibigan Catholic eh. Kaya ako, ang mahalaga kasi sa akin, yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen. Yun po ang mas mahalaga sa akin. Amen. Yun, salamat po sa mga nag-share, nag-repost, no? So, ayan. Please like it, share it, topic guys. Yan, hello po. Ay, naku, naglalag naman tayo. Ay, ayan, naglalag ba? Ay, anong hindi po nagana? Ay, di parang kung dito sa TikTok ka, nag-click nung link, dapat ipipaste yun sa, blue app. Eh, mamaya na lang, ano natin. And, pero again, kapatid, no, please like it, share it, tap it guys muna after like mga 5 minutes, mag-start na rin tayo. So, pakicheck na rin kapatid kung naglalag tayo o hindi para alam ko po, no. So, sa ngayon po, tiis muna. So again, hear my voice in the morning. So, napakahalaga po ng topic na to. Kasi kapatid, ganito mo dapat umpisahan ng iyong araw. Amen. Alam mo kapatid, sa totoo lang,
yung mga taong may pinagdadaanan ng problema, kahit umaga yan, hindi maganda kasi nga may problema sila eh. 'Di ba? Tama ba? Hello po, kuya, kailangan ba aralin ang pagpe-pray or dapat spirit-led? Based mo sa Romans chapter 8, technically, at based on the scripture, we do not know how to pray. Sabi yun ng scripture eh. Sabi yun ng salita ng Panginoon. Hindi natin alam manalangin. Pero, we are, tayo po ay tinuturuan ng banal na espiritu to pray. However, meron pong mga pagkakataon kasi na akala mo, sarili mo lang yun, pero leading na rin ng Panginoon. Amen. So, kaya huwag tayo masyadong maging technical in terms of prayer. Kasi ang prayer, kapatid, it is your heart outpouring to God. Amen. So, pag sinabing panalangin, kapatid, ikaw na nakikipag-usap sa Panginoon, yun po ang mahalaga. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, in terms of prayer, minsan kasi yung iba, hala, baka hindi na spirit, baka hindi ako marunong, baka magkamali. Wala pong maling prayer, no? Kasi kapatid, ang panalangin, Diyos pa rin naman ang siyang sasagot, kung sasagutin niya o hindi. Amen. Halimbawa, na ipag-pray mo, Lord, sana po magka-jowa ko. Halimbawa lang ha, Lord, sana po magka-jowa ko, sana po, sana po. Kung hindi naman kalooban ni Lord, kahit anong sabi mo kapatid, hindi naman mangyayari. Pero, ang mahalaga, sinabi ng puso mo. Amen? Na nagigets niyo ako? Kasi minsan, ang isang tao, naku, hindi ko na ipagpe-pray, baka kasi mali rin naman. Kapatid, mas maigi nang nagsabi ka para nalaman mo kung tama o mali. Tama ba? Tingnan niyo po yung mga magulang. Alam naman ng magulang yung pangangailangan ng anak niya eh. Tama ba? Tama po ba? Pero, hinihintay pa rin ng isang magulang na magsabi yung anak niya kasi mas maganda ang nagsasabi. Amen. Opo, pwede po yun. Isulat nyo muna din bago nyo basahin. Ang mahalaga kasi kapatid, yung puso mo sa harapan ng Panginoon. Ako po, naglilista po ako ng prayer request kaya nga hinihingi ko ng hinihingi kasi ayokong ma-miss out. Amen. So, wala pong problema yun. Amen. Actually, wala rin akong problema halimbawa pag na-opening prayer ka, hindi naman kailangan na sa ulado mo eh. Eh kung nag-prepare ka, Lord, ano bang mga sasabihin ko, di ilista mo. Amen. Paano po malalaman if will talaga ni Lord? Eh, dapat ito po ay nakabase po sa salita ng Panginoon. Amen. At the same time, kapatid, hindi po magko-compromise yung hinihingi mo sa faith mo sa Diyos. O halimbawa, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Kunyari sinabi mo, kunyari humingi ka sa Panginoon ng trabaho. Lord, gusto ko po magkaroon ng work. Tapos yung trabaho na yan, yun pa yung nakapagpalayo sa iyo sa Diyos. Tingin mo kalooban ni Lord yan? Sa paanong paraan? Tingnan mo busy kasi ako kaya hindi na ako nakaka-devotion. Busy na sa work. Nung wala kang work, grabe ka mag-pray. Nung nagka-work ka na, wala ka ng prayer life. Tingin mo ba kalooban yan ni Lord? Kasi kapatid, ang lahat po ng answered prayer ay dapat napapapurihan pa rin ang Panginoon sa ayon sa gusto natin. Amen. Eh kapatid, wala naman taong busy sa Panginoon. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, palaging merong dahilan. Tama ba? Paano po magbasa ng Bible? Ano po dapat unahin? In my perspective, kapatid, napakaganda pong unahin. Luke, Acts, and Hebrews. Kahit one chapter a day. Yan, pakitay po Book of Luke, Book of Acts, then Hebrews. Bakit? Book of Luke po ay chronological order. At yung Book of Acts, karugtong po ng Book of Luke. Kumbaga, Season 1, Season 2. And Book of Hebrews, kapatid, hinighlight po yung buhay ni Jesus. So, ay yung everything about Jesus sa Book of Hebrews. So, kung titignan natin, Book of Luke, Book of Acts, and Book of Hebrews, kapatid, pag nabasa mo yan, pwede ka na magbasa ng other books. Amen. Pero meron po kami dito sa group chat namin, kapatid, is that daily devotion o daily personal devotion. Amen.
Ay, hindi po discipleship. Mamayang gabi po yung discipleship natin. Kaya handa ko po yung discipleship night natin. Amen. Na may kasama pong worship. Amen. So I have answered prayer kasi po ilang months ko na to pinapaalam kay Lord. Oh, kung answered prayer na, praise God. Amen. Wag mo nang gawing technical, kapatid. Ang mahalaga, ulitin ko ang pinakamahalaga, ang puso mo sa Panginoon. Amen. Ah, mag-uusap po kami 7 p.m. po. 7 p.m. Sana makapag live na kagad tayo ng 7 p.m. So, start na muna tayo, no? Again, mga awit, chapter 5, verse 3. Amen? Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Ay, Ate Marian, hello po. Pinipilit ko na ng umaga. Para ano po, para masaagahan ko pa next time. Kung kaya ko ng 7 a.m. mag-go. Kasi marami pong mga kapatid na, ang goal ko kasi bago sana pumasok, di ba? Pero anyway, dati naman kaya natin eh. Amen? Kaya nagiging discipline na rin sa pagtulog, no? Tsaka yung ano. Pero anyway, bago po lahat, tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil biyaya mo ang siyang sandigan namin. Kaya Lord, turuan mo kami ngayong umaga na lumapit sa iyo at idulog ang boses namin sa iyo. Kaya salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Sabi mo, good morning, Lord. Yan. Ako po kanina, kapatid, pagising ko pa lang, sabi ko, Lord, thank you, Lord, for your presence. Amen. Sige, sabi mo dyan, good morning, Lord, no? Papurihan natin ang Diyos sa umaga. Ngayon, yan, hear my voice in the morning. So, napakaganda po nito, kapatid. Awit chapter 5, verse 3. Amen. Hear my voice in the morning. Wow, praise God naman sa masarap ang tulog. Amen. So, awit chapter 5, verse 3. Sabi po dito, tingnan nyo ibuklatin nyo po yung Bible nyo. Nilagay ko sa Tagalog dahil para mas maintindihan mo. Amen. Kaya Ate Elizabeth, naninibago ko sa pangalan mo. Awit chapter 5, verse 3. Sabi dito buklatin natin. Please, pakibuklat po. Discipline natin yan. Sa umagay, naririnig mo ang aking tinig. Sa pagsapit ng umagay, inilalahad ko sa iyo ang aking mga kahilingan at naghihintay ako ng may pagtitiwala. Sobrang ganda, no? Ang ganda, di ba? Ulitin ko Sa umagay, naririnig mo ang aking tinig. Sa pagsapit ng umagay, inilalahad ko sa iyo ang aking mga kahilingan at naghihintay ako ng may pagtitiwala. Hallelujah. Kapatid, ito po yung discipline ni David. Sa umaga, alam niyang naririnig ng Diyos ang kanyang sinasabi. At pagsapit ng umaga, inilalahad na kaagad niya, umaga pa lang, nilalahad na niya lahat ng kailangan niya. At sa umaga din, nag-umpisa na siyang nagtiwala sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon na ang umaga po ay simula po ng panibagong araw. Sabi mo nga, bagong araw. At kapatid, kahit bago ang araw, ipahayag mo pa rin sa Diyos ang tinig mo. Ipahayag mo pa rin ang lahat ng mga kailangan mo sa umaga at maghintay ka rin sa umaga. Amen? Kapatid, hindi po sinabi ng Lord na gabi umaga. Sabi mo nga dyan, umaga. At sa totoo nga sa umaga po, tamad tayo. Gusto ko kayong real talkin. Bakit? Tsaka na ako mag-pray kasi papasok ako. Tsaka na ako mag-pray kasi yung mga anak ko papasok pa. Tsaka na ako mag-pray kasi mag-work pa ako. Kapatid, dapat umpisahan mo ang umaga mo nang na ibinibigay mo ang tinig mo sa Panginoon, inilalahad mo ang mga kailangan mo sa Panginoon at magtiwala ka sa umaga. Hindi gabi, umaga. Sabi mo nga dyan, umaga. Amen? Bakit umaga? Kasi kapatid, kung ano ang inaasikaso mo sa umaga, ito po ang nagsasabi ng mga priority mo sa buhay. Amen? Ngayon kapatid, matanong kita, sinong unang nakakarinig ng tinig mo? Sa mga nanay, tingin ko anak nila. Pumasok na!
Tama ba? Wala mo na! May pasok ka! Yan, di ba? Alam ko yung mga script nyo, no? Naririnig ko yan dito eh. Sabi ko, yan, tutulog-tulog kayo ng gabi ha, may pasok pa bukas. O, gano'n, gano'n, di ba? Sino unang nakakarinig ng boses mo, kapatid? Ang tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa, o ang Diyos, kapatid. Umpisahan natin. Amen? Uy, ganyan ako kanina. Di ba? Wala po akong in-interview sa inyo. Alam ko lang. Kasi narinig ko yan dito sa amin. Narinig ko yan sa nanay ko. Amen? Amen? Pero kapatid, ang katotohanan, tingnan mo paggising ng tao, cellphone agad ang inuuna. Amen? Social media agad. Minsan problema agad. Ah, pagkadilat, another day, another problem. Di ba may ganun vlog? Nakalimutan ko kung sino sabi, gumising na naman tayo, bagong problema na naman. Imagine mo, sobrang normal na sa'yo yung problema, kaya tinanggap mo na lang sa umaga. Amen? Ano pa? Trabaho, gawain, ano pang mga alalahanin mo. Kapatid, si David, sinabi niya, sa umaga narinig mo ang aking tinig. Ay wow, praise God naman. Amen? Sa umaga pa lang kapatid, sabi niya, narinig mo ang aking tinig. Ibig sabihin kapatid, discipline ni David at discipline ni Jesus, sa umaga pa lang nakikipag-usap na siya kay Lord. Amen? Kapatid, kung may pasok ka ng alas 7, nagagaya ka ng alas 5, gumising ka ng alas 4 para kausapin si Lord. Amen? Kung may pasok ka ng alas 10, nagagaya ka ng alas 8, gumising ka ng alas 6, o kaya alas 7 para kausapin si Lord. Hindi pwedeng mauuna kapatid. Ako dati, ang nangyayari sa akin, sa na ako nagde-devotion sa bus, o kaya sa UV, pagpapasok ako, doon ako magbabasa, doon ako magbe-pray. Wala namang problema. Pero kapatid, hindi magandang discipline. Bakit? Tingin mo ba makakapag-pour out ka sa van? Yung katabi mo, marites pa. Umiiyak ka doon sa bus. Tingin ko hindi ka makakaiyak ng sobra doon. Tama? Tama po ba? Hindi ka makakaiyak doon. Pero kapatid, ayun nga may nag-PM sa akin ngayon Hindi ko na i-mention yung pangalan kasi baka magalit siya. Sabi sa akin, Kuya, ano ba yan? I've been doing my devos in my secret place. Amen. Mahalaga yun. Amen. Ang mahalaga kapatid, doon sa secret place mo. Amen. Mamaya po, iano natin yung devotion. Mamaya po. Pero kapatid, sinasabi po na ng Diyos sa'yo ngayon, unahin mong sabihin sa Panginoon. Tingnan mo kapatid Sinabi ba ni David dito, Lord, ginamit ko yung prayer na acts para marinig mo ko. Lord, ginamit ko yung ganitong prayer prayer pattern para marinig mo. Hindi. Sinimplihan lang, sabi mo nga dyan, simplihan mo lang. Sa umaga, narinig mo ang aking tinig. Pagsapit ng umaga, nilahad ko sa'yo aking mga kahilingan at naghintay ako ng may pagtitiwala. Mahirap yorn? Di mahirap, no? Tama? Hindi mahirap. Nagsabi ka, nilahad mo lahat ng kailangan mo, naghintay ka. Nagigets mo? Ulitin ko Nagsabi ka, nilahad mo kailangan mo, naghintay ka. Wait lang po Amen po ba? So, kung titingnan natin, sobrang simple lang kapatid. Minsan kasi, kailangan ganito, kailangan dapat parang ganito kapatid. Simplehan lang natin. Si David sobrang simple lang niya. Narinig mo, sinasabi ko, Lord,
narinig mo yung kahilingan ko at nagtiwala ako sa'yo. Sobrang simple. Hear my voice in the morning, kapatid. Kaya ako, kapatid, hindi nakakatulong yung ano tawag dito? Nakakatulong po, kapatid, yung um, mga prayer patterns. May mga prayer patterns kasi, wait lang ha. Check ko kung ano yung prayer pattern guide. Ayan, 'di ba? May mga prayer pattern 'yan. Katulad niyan, acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Ano pa? Yung pray. Praise, repent, ask, healed. Yan. Mga ganun ba? Nakakatulong yan kasi ano yan eh, magandang practice. However, paano kung hindi mo alam yan? Hindi ka na magpe-pray? Alam mo, kapatid, minsan kasi inisip mo parang ang gulo ko, no? Hindi ka ba kayang intindihin ni Lord? kahit ba yung kwento mo pasanga-sanga, 'di ba? Kahit ngayon, halimbawa ngayon umiiyak ka, mamaya tatawa ka. Tapos mamaya na naman, para bang ano ka, may kanta nga, 'di ba? But para kang baliw ba sa Panginoon? Hindi ka ba kayang intindihin ni Lord? Kaya niya, no? Mas gusto nga tingnan mo, kapatid, anong sabi ng Bible? Kailangan maging bata ka. Amen, hindi yung isip bata, pero yung genuinity ng bata. Nakipagkwentuhan na ba kayo sa baby? Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga bata eh. Yung mga 2 years old, 3 years old, kahit nga 4 and 5 eh. Ang gulo kaya nila magkwento, sa totoo lang. Tama? Sobrang gulo magkwento niyan, no? Mamaya, halimbawa, kikwentuhan kami, nasa Roblox. Biglang pupunta, 1+1, 2+2, kagano'n siya. Tapos maya-maya, Kuya, bakit ganun? Di ba? Para bang, pag tinignan mo sila, kung ano lang bigla nilang maisip, sinasabi nila. Amen? Tama ba? Ganun din yung gustong sabihin sa ng Panginoon. Ang mahalaga sabihin mo. Simple lang. Ano ba laman ng puso mo, sabihin mo. Para bang nagkikwento ka sa best friend mo. Di ba? Naranasan nyo bang mag-open? Amen? Uy, hindi mo wala pa no, magpe-pray pa. Amen? Kung ano ang laman ng puso mo, kapatid, yun lang ang sabihin mo sa Panginoon. Kaya hindi po mahirap mag-pray. Amen? Sabi mo nga dyan, i-comment mo nga dyan, hindi mahirap mag-pray. Amen? Hindi po mahirap mag-pray. Amen? Hindi po mahirap ang manalangin. Nagiging mahirap ang panalangin, kapatid. It's either tamad ka or it's either na-overcome ka ng emotions mo. Tama? Tama ba? Minsan ang hirap naman talaga pag matindi yung emotions mo, pero pipiliin mo pa rin manalangin kasi doon gagaang yung buhay mo. Si Hannah, kapatid, hirap na sa buhay. Pero anong sabi niya, binuhos ko ang kaluluwa ko sa Panginoon. Nagsabi ba siya na, ay, hindi ko kasi nagamit yung acts or yung pray na framework, kaya hindi ko na alam kung tama yung pinagpipray ko. Hindi na kailangan pang anuhin, kapatid. Magsabi ka lang sa Diyos. Oo, kapatid, sobrang seryo. Sobrang transparent ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kanina umaga, tingnan nyo, kapatid, Lord, salamat, ginising mo ako. Nagising kasi ako ng around like 6 a.m. eh. 6 a.m., 6:30. Tapos sabi ko, Lord, medyo antok pa ako, Lord. Sabi sa akin ng Lord, di ba? Gusto mong mag-devotion, gusto mong mag-online devotion ng morning. Gumising ka ng maaga. Sabi ko, Lord, 5 minutes pa. Ganun talaga ako sa Panginoon kanina. Di ba, pigit ako. Tapos ginising ulit ako ng Panginoon. Sabi niya, tumayo ka na. Sabi ko lang sa Lord, Lord, I need your presence. Kailangan ko yung presence mo. Salamat sa ginawa mo kagabi, pero salamat din kasi may gagawin kang bago ngayon. Sobrang linaw. Amen. Ulitin ko, kapatid, na hindi po tayo nakabase sa anong pattern. Ulitin ko, walang pattern. Para sa akin, Amen.
Kasi naniniwala ako kapatid, pray ka ng pray, madedevelop yung pakikipag-usap mo sa Panginoon pag nagpe-pray ka ng nagpe-pray. Pero halimbawa, paano kung iniisip mo yung pattern? Para lang maintindihan nyo, paano pag iniisip mo yung pattern? Hala, hindi pa pala ako nakapag-adoration. Wait lang, Lord, a-adore muna kita. O kaya, uy, Lord, sorry, wala pa palang repentance. Magre-repent muna ako. Kapatid, imagine mo yun, nasa verge ka ng pagkikwento sa Panginoon, inalala mo yung pattern, hindi mo nasunod, hindi natuloy yung dapat i-open mo sa Lord. Kapatid, alam naman ng Diyos yung gusto mong sabihin. Amen? In the first place, kapatid, He knows the secrets of the heart. Tama ba? Pero kapatid, ang gusto lang kasi ng Panginoon, genuine. Gusto niya kapatid, totoo ka. At alam mo kapatid, sa umaga, yun ang pinakatotoo mo. Walang makeup. Amen? May muta-muta ka pa. Tama ba? May panis na laway ka pa dyan. Yan ang pinakatotoo mo. Amen? Hindi, walang pagpapanggap. Kaya nga gusto ng Diyos sa umaga pa lang, katagpuin ka na para maintindihan mo na umpisahan mo ang araw sa pakikipag-usap sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah! Oh, hallelujah! Grabe talaga ang Panginoon. Amen? Kaya kapatid, ang ginagawa niya kapatid, ang ginagawa ni David, lumapit siya sa Diyos sa umaga. Amen? Hindi ibig sabihin nito kapatid na walang problema si David. Grabe nga problema ni David eh. Sa totoo lang, nasa kuweba ka ba at hinahabol ka ng papatay sa'yo? Wala no, naka-online ka pa nga eh. May mga nagbabanta ba sa buhay niyo? Wala pa. Merong naniningil. Pero walang nagbabanta. Pero kapatid, kahit ganun yung pinagdadaanan niya, pagising niya pa rin sa umaga, pinarinig niya yung tinig niya sa Diyos. Amen? Ang paraan kapatid ng pagsisimula natin sa araw ay maaaring magbago ng paraan ng pagharap natin sa buong araw. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, harapin mo ang umaga mo. Dahil ito po kapatid, yung magdidikta ng buong araw. Di ba sabi nga ng Nescafe, para kanino ka bumabangon? Eh kay Lord. Tama. Kay Lord tayo bumangon. Amen. Amen. Kaya kapatid, huwag kang babangon. Inuna mo pa yung jowa mo, good morning honey. My goodness kay Lord, di ka nag-good morning. Tapos pag di ka nireply, di naman ako nireply. Oh. Kay Lord kapatid, pag nag-good morning ka, kasama na pagpapala doon. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Ngayon, himay-himayin natin to kapatid para maintindihan mo. Amen. Ang sabi po ng first part nung Psalms chapter 5 verse 3, sa umagay naririnig mo ang aking tinig. Ano ba ang tinig? Amen? Ano ba yung tinig? Yung tinig kapatid, ito po yung pakikipag-usap niya sa Diyos at pagpapasalamat niya. Amen? Tama, sa umagay narinig mo ang aking tinig. Si David kapatid, most of the book of Psalms o ang mga awit, siya ang nagsulat. Bakit? Kasi he is a man after God's own heart. Why? Because he always praise and worship the name of the Lord. Amen. Kung babasahin mo kapatid yung book of Psalms, nandun yung you are gracious, ikaw ay mabuti, ikaw ay higit na nakakaunawa. Pinagsasabihan niya pa yung sarili niya, o kaluluwa ko, bakit ka nalulungkot? Ihayag mo yung pakiramdam mo, ihayag mo yung emotions mo, ihayag mo yung kabigatan mo sa Panginoon. Amen. Kapatid, inumpisahan niya ang araw niya sa pakikipag-usap sa Panginoon. Ay kung tatanungin kita, sige nga kapatid, mag-comment ka nga, i-comment mo nga dyan yung pagkakakilala mo sa Panginoon. Sino ang Diyos para sa'yo? Sige kapatid, sino po ang Diyos para sa'yo?
Sige, comment nyo ha. Sino po si Lord para sa'yo? Uy, nag-iisip na yan. Sige po, sino po ang Diyos? O, di ba? The creator of all, amen. Compassionate, Savior, God is my everything, wow. Slow to anger, wow. Sumbungan, tagapagligtas, faithful Lord, hallelujah. Ang buhay ko wala. Wala, kung wala siya, amen. May everything, may King, may Creator, may Adonai, may Elohim, Jehovah Jireh. Di ba? Kapatid, umpisa mo yung araw na yan, umpisa mo yung araw mo sa pag-adore sa Panginoon. Amen. Mahirap ba yun? Tagapalo. Amen. Praise God. God is good all the time. He is my healer. Wow. Di ba? Pastor ko may gawa eh. God is good all the time and all the time He is good. And I can feel it. Sabi niya. Amen. Kapatid, napakahalaga niyan. Gusto kong maintindihan mo. At kahit uulit-ulitin ko, iparinig mo ang tinig mo sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, kung sa umaga pa lang nagpe-play ka na ng worship song, sabi ni Ate MJ, di ba? Ang ganda niyan. Alam mo kapatid, hindi ko minamind, yung iba di ba, sino po dito may mga gadget? Minsan kasi sobrang mindful mo sa battery niyan, hindi ka na tuloy nakakapag-worship sa Panginoon. Alam mo kapatid, ito pong laptop ko, buong gabi po naka-worship song lang to. Dumadating nga sa point kapatid, pag dilat ko pa lang eh. Kaya pagdating sa panaginip, nag-worship pa rin ako eh. Kahit ano, random lang. Kaya yung ano nyo, whitey nyo, malalaman yung algorithm mo eh. Hindi yan magtutuloy-tuloy ng worship kung ang pinapanood mo pa iba pa. Amen? Yan kapatid, nakaganyan lang siya oh. Ayan, halimbawa yan. Naka-playlist na. Nakaganito lang siya. Kaya kung titignan mo dito kapatid oh, babasahin ko yung mga nasa playlist ko ah. Lagi sa piling mo, katapatan mo, may King Forever Tagalog, sukdulang biyaya. Diyos ka sa amin, kahit maraming issue mga tao dito, binago ng Diyos yung buhay ko dyan. Goodness of God, di ka nagkulang. Pusong basag, o natagpuan, walang mahirap sa'yo. Sayong yakap, lilim, lahat posible. Oh, amen. Oo, pwedeng magpatugtog kapatid, wala pong problema dyan. Ang mahalaga kapatid, yung heart mo, laging nag-worship sa Panginoon. Amen. Eh lalo na dapat sa umaga. Kaya nga kapatid, meron akong morning devotion eh. Timo ha, sabi po ng Joshua, meditate the word of God day and night, and you will be prospered. Amen. Ibig sabihin, meditate and obey it, and your life will be prosperous. Kapatid, umpisahan mo yung araw mo sa pakikipag-usap sa Panginoon. His word, you worship Him, iparinig mo yung tinig mo. Pagdating nga sa chismisan, ang galing mo eh. Pagdating sa Panginoon, ayaw mo. Aray mo. Amen. Sa chismisan, grabe ka. Sobrang detalye ka pa. Pagdating sa Panginoon, kapatid, binago ka na ni Lord. Di ka na chismosa. Amen. Hindi ka na chismoso. Mahal ka ni Lord. Kaya unahin mong pakikipag-usap sa Kanya. Amen. Meron ngang isang kapatid, sabi niya, grabe chismisa namin ni Lord. Ginamit lang yung chismis ha, pero ibig ko sabihin kapatid, sabi niya, grabe yung pakikipag-usap ko sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, ano pong essential? Earphones, Bible, notebook. Eh ako kapatid, binigay ko yung earphones ko kasi may nangailangan ng earphones. Kaya bibili ulit ako ng bago. Amen. Kaya hindi ako madamot eh kung gagamitin para sa Panginoon. Eh, walang problema sa akin. Eh kapatid, di ba, kayo naman, may mga pangbili nga kayo ng kung ano-ano mga bagay pero hindi ka makapag-invest sa Panginoon. Ano yung may improve mo sa Lord? Amen. Yes, opo, Ate Lynn. O, tingnan mo, gumagamit po ng mga ibang mga app para lang tuloy-tuloy. Kapatid,
Alam mo, pag na-establish mo yung ganyang buhay, sa umaga pa lang kinakausap mo na si Lord. Tingin ko kapatid, ikaw na ang grabe na buhay mo at ikaw na magpe-pray para sa iba. Kasi hindi pwedeng hindi ka gamitin ng Panginoon eh. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa'yo, makipag-usap ka sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, again, you can come raw sa harapan ng Panginoon. Halimbawa, pagod ka, di lumapit ka sa Panginoon. Ang problema kasi sa tao, sa totoo lang, pag may problema siya, para bang si Lord ang kaaway niya. Hindi ko ba maintindihan? Sa totoo lang. Tama ba ako? Sige po, kontrahin niyo ako kung hindi. Di ba? Ang tao, laging ganun. Pag may problema, Lord naman, bakit mo naman ako pinahirapan? Huy, hindi si Lord nagpahirap sa'yo. Decision mong mali ang nagpahirap sa'yo. Tama? Kilos mong mali ang nagpahirap sa'yo. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo. At sana maintindihan mo to, no? Gusto ng Diyos na marinig yung tinig mo. Amen? Kaya pwede ba natin practicein ulit? Good morning, Lord. Amen? Alitin ko pagmulat ng mata mo. Oh, dami kong utang. Ano ko yung update? Nag-reply na kaya inutangan ko kagabi. Mga tao ngayon sa madaling araw nagchat-chat di ba? Mars, may extra ka ba? Sorry, nag-chat ako ng madaling araw para pagising, tignan niya kung aray mo. Amen? Kay Lord ka humingi. Sa tao ka nahingi, kaya ka nasasaktan eh. Kay Lord humingi. Amen? Kaya nga pagdating kay David kapatid, grabe, di ba? Panginoon, bago ko harapin ang araw na to, nais kong marinig yung tinig mo. Ay nais kong iparinig sa iyo yung tinig ko. Amen. Actually kapatid, technically, pagmulat mo ng mata mo, hindi mo naman alam mangyayari buong araw. Tama ba? Tama? Pagmulat mo sa umaga, hindi mo alam yung mga haharapin mo ngayong araw. Pero kapatid, ang maganda, hindi mo man alam yung haharapin mo sa umaga, pero kinausap mo si Lord, kasama mo si Lord buong araw. Amen. Alangan naman tawagin mo lang si Lord pag may problema ka na. Hindi rin naman tama yun, kapatid. Kasi si Lord, kapatid, wag natin gawing genie. Isang kuskus mo lang, nandyan na. Ano ka, spoiled brat? Hindi ka mag-good morning, pero pag may kailangan ka, kaya nga, kapatid, tingnan yung mga nanay. Di ba nakakainis kaya yun na hindi ka papansin-pansinin ng anak mo, pero pag hingian ng baon, kung makalambing ka, kung makalambing sila sa'yo, kala mo talaga. Tama, mali. Ano ba, hindi ka papansinin ngayong araw. Tapos pag hingian na ng baon, hingian na ng project mo, pwede ba ako maglinis? Kasi dami kong kailangan. Kakainis kaya yun. May kausap nga ako kapatid na nanay kagabi, sabi niya. Hindi na kami nag-uusap ng panganay ko, sabi niya. Sumarili na raw ng kwarto, hindi na daw siya kinakausap, pa-mysterious na daw. Ano na daw, main character na daw sa bahay nila. Sabi niya daw, pag may kailangan, grabe manghingi. Pero pag wala nang kailangan, di ka na imimigin. Gaganunin mo ba si Lord? Huwag mong ganunin si Lord. Amen. Sa umaga pa lang, kausapin mo na si Lord. Sobrang linaw po sa salita ng Panginoon. Sa umaga'y narinig mo ang aking tinig. Amen. Ngayon, meron nang nagsabi sa akin, Kuya Jerome, paano pag call center? Sabi ko, naku, matutuktukan kita eh. Nag-iba ba yung umaga at gabi? Amen. Pero ano, biruan lang namin yun. Biruan lang namin. Sabi ko, ikaw naman. Sabi ko, huwag mo nang pilosopohin. Amen. Kristyano napaka-technical eh. Paano kuya pag ganito? Ang ibig sabihin kasi ng Panginoon dito kapatid, umpisahan mo yung araw mo sa pakikipag-usap kay Lord. Amen.
Kaya bago mo hanapin, kapatid, yung mga bagay sa araw-araw, kausapin mo muna yung may hawak ng araw mo. Amen? Galing-galing mong sumayaw ng hawak mo ang beat. Hindi mo hawak ang beat. Si Lord lang ang may hawak ng lahat ng yan. Amen? Amen po ba? Mabuti po si Lord, kapatid. Amen? At naniniwala po ko na ang Diyos na buhay ay ang siyang Diyos, kapatid, na pagpapalain ka. Siya ang Diyos, kapatid, na talagang may hawak ng buhay mo. Amen? Kaya lumapit tayo doon. Amen? Kilala ka ni Lord, sa totoo lang. Topak mo, naku, alam na alam ni Lord. Toyo mo, alam na alam ni Lord. Alam ni Lord kung anong makakapagpawala ng mood mo. Alam ni Lord lahat, kapatid. Pero despite ng ganun, gusto pa rin ng Diyos na kausapin mo siya. Kasi kapatid, ang Diyos, gentleman. Hindi siya nangingialam basta-basta kung hindi mo siya papahintulutan. Amen? Ang mahalaga, kapatid, gusto mo. Yung mga prayer request mo, pakisend na lang po sa akin and I will pray for it. Amen? Second point, ilatag mo ang iyong kahilingan sa umaga. Pakitay po, kapatid. Second point, ilatag mo ang kahilingan mo sa umaga. Amen? Sabi po ng salita ng Panginoon, inilahad ko sa iyo ang aking mga kahilingan. Yan, may mga prayer request ka, kapatid, sulat mo yan, tapos sabihin mo kay Lord. Alam mo, kapatid, yung principle ng prayer request, lagi ko kayong sinasabihan, di ba? Yes, ipagpipray kita, pero yung ipagpipray ko naman, yung sinabi mo lang din. Nagets mo ba? Halimbawa, nagprayan, katulad niya, may nagpa-prayer request ng board exam, nagpa-prayer request ng healing. Sabihin ko lang yan, Lord, I pray na ipasa mo siya, bigyan mo siya ng karunungan para makapasa po sa board exam. Lord, ano man ang sakit niya, pagalingin mo. Di ba ibig ko sabihin, kapatid, we are talking on the same God and you can also tell everything in the same God. Hindi po, wag po kayong magpapaniwala dun sa kasinungalingan ng kaaway na mas malakas ako kay Lord, mahina ka kay Lord. Hindi ah. God has no favorites. Amen. Pero kapatid, iba-iba lang kasi talaga tayo ng discipline sa buhay. Amen. Kaya yung iba maraming answered prayer kasi marami silang tinanim na prayer. Eh ikaw, bakit wala kang answered prayer? Kasi mas marami kang tinanim na reklamo kaysa sa pananalangin. Tama, mali. Huwag mo nang sayangin, kapatid, yung oras mo sa pagrereklamo. Amen. Isinayang mo yung lakas mo, magrereklamo ka lang din naman. Eh, gawin mo ng prayer yan. Lord, ang hirap ng buhay ko ngayon, pero naniniwala ako na ibibigay mo pa rin to sa akin. Amen. Lahat po ng prayer request, kapatid, pakisend po sa chat. Amen. Kaya anong sabi inilahad ko sa iyo ang aking mga kahilingan. Ilatag mo. Kaya pakahalaga ng notebook, kapatid. Ano bang kailangan mo ngayong araw? Ang problema, kinatamaran mo pa. Alam mo, kapatid, prinsipyo ko sa buhay, kung ano ang mga bagay na makakapagpabuti sa buhay mo, huwag mong katamaran. Trabaho ka nga, kahit ayaw mo nga dyan nandyan ka pa rin. Bakit? Kasi kailangan mo. Hindi mo ba kailangan yung pagkilos ng Panginoon? Kailangan mo, di ba? Tama man Hindi ba't ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng buhay? Eh bakit mo kinakatamaran yung panalangin? Sa umaga naman, Kuya Jerome, naninermon naman yan. Totoo naman. Ang tamad mo mag-pray. Tapos pag wala kang answered prayer, grabe ka naman. Kapatid, ako po, hindi po considered yung prayer na, Lord, alam mo na to. Naku, para bang yung mga gusto mo, nilista mo, tas tinapon mo dun sa hiningian mo. Lord, alam mo na yan. Naku, alam na ni Lord, pero gusto naman ni Lord, mag-effort ka naman. Tapos sabi mo, Lord, alam mo na to. O, tapos binigay yung hindi mo gusto. Reklamo ka ngayon, Lord, hindi naman to yung hihingi ko Eh, sinabi mo, alam mo na yan Tama, mali. Ako, kapatid, sabihan niyo ako, Kuya Jerome, may hiningi ako sa'yo, alam mo na to Bigyan kita ng candy
Yun yung alam ko eh. Nagets mo? Wala kang karapatan ngayon kasi Hi. Amen? Hindi pwedeng ganun, kapatid. At saka ano yun, panalangin ng tamad yun. Real talkin ko kayo. Sige kapatid, halimbawa may ayuda. Kunyari lang may ayuda sa barangay o kaya sa gobyerno. So pwede bang sabihin mo doon, Kuya, alam mo na yan di ka magpapasa requirements? Baka pagalitan ka pa dyan. Alam mo na yan, kilala mo naman ako eh. Hindi pwedeng ganun, no? At ang gumagawa nun, kapatid, corrupt lang. Corrupt ka ba? Hindi ka corrupt. Amen? Kaya again, ilatag mo sa Diyos, wag mong katamaran. Please lang. Buhay mo yan. Kanya-kanya tayong bitbit ng krus. Ako nandito lang para magpaalala. Kung di mo gagawin, di ko na alam kung ano pang pwede kong sabihin sa'yo. Amen? Alam mo, ang isang tao, hindi yan makakabangon pag ayaw bumangon. At ang sabi ng Bible, pag tamad, huwag pakainin. Tamad yarn. Amen? Kapatid, kasama to sa buhay, kailangan mong i-correct. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo. Hindi pwedeng ganyan. Ayan, di mo? Thank you, Ate Shaylee, no? Naku, gawain ko yan dati, bahala ka na, Lord. Oh. Ano yun, si Batman? Di ba ganyan ka, bahala na si Batman? Pinalitan mo lang, bahala na si Lord. Naku, hindi prayer yan. Amen? Ang totoong prayer, kapatid, sinasabi mo sa Diyos yung kailangan mo. Amen? Sabi nga ng Bible ang ama mo sa langit, nakikinig. Kung ang ama mo sa lupa, kahit masama siya, nagbibigay siya ng tamang regalo, paano pa kaya ang ama mo sa langit? Amen? First point po kapatid, ialay natin ang tinig natin sa Diyos. Amen? Kaya kapatid, ilatag mo. Kaya may nagtatanong, pwede mo bang ilista? Ilista mo kapatid, mas maganda nga yun Sabi ng tatay ko, huwag mong pagkatiwalaan yung utak mo, Jerome. Yung utak mo makakalimutin. Totoo naman. Pupunta ka ng grocery, wala kang dalang listahan. Naku, dami mong nakalimutan. Nasa daan ka na saan. Naku, nakalimutan ko. Sayang. Di mo nilista Tama mali. Ako, hindi ko na pinagkakatiwalaan utak ko. Kailangan kong ilista lahat. Kasi, sayang ang oras. Di ba? Tama, iba pa ang nabili mo. Lalo na dapat sa Panginoon, kapatid. Kung seryoso ka sa Diyos, seseryosohin ka ng Panginoon. Amen. Hindi Lord, bahala ka na. Lord, samahan mo ko In Jesus' name, amen. Grabe, wala pang 2 minutes yung prayer mo. Hindi ko pa sinasabi sa pahabaan, no? Hindi po. Pero ibig ko sabihin, alam mo naman kung in-effortan mo o kinatamaran mo. Tama mali. Ang matured kapatid na Kristiyano, dumudulog siya sa Diyos. Amen. Ano bang topic natin kagabi? Anong topic natin kapatid kagabi? Draw near to God and He will draw near to you. Amen. Anong ibig sabihin nun? Mag-effort ka. Dapat gusto mo, dapat intentional ka. Amen. Ito kapatid, hindi ito magiging possible na makapag-devotion ako ng umaga kung tatamad-tamad ako. Problema sa atin si Mayana, wait lang. Ikaw ba bilang magulang o bilang isang tao, gusto mo ba nung wini-wait ka? Matanong ko sa'yo, gusto mo ba yon? Tingin ko kahit ikaw ayaw mo yan May inutos ka tapos sabihin sa'yo, wait lang kakawait, hindi na nagawa. Oh, gusto mo yan? Huwag mong ganyanin si Lord. Amen. Ilatag mo, ilista mo kung kinakailangan, isulat mo kapatid. Ngayon, sa totoo lang kapatid, tingnan mo bakit kailangan mong kausapin ng Panginoon? Maraming bagay sa buhay natin kapatid, hindi naman natin control. Tama ba?
Control mo ba kung paano ka pakikitunguhan ng tao? Hindi, no? Control mo ba yung mga mangyayari sa hinaharap? Hindi rin. Control mo ba yung tugon ng ibang tao sa'yo? Hindi rin. Control mo ba lahat ng problema? Hindi rin. At pwedeng maraming mangyari sa isang araw. Pero kapatid, ang mahalaga, sinecure mo yung sarili mo sa Panginoon. Amen. Anong sample? Lord, ngayong umaga, aalis ako. Samahan mo ko. Alam mo, practice ng pastor ko, kapatid, basta tuwing aalis kami, Panginoon, ingatan mo kami sa aming biyahe. Yung mga sasakyan sa paligid namin, ingatan mo. Hindi kami mabangga sa likod, sa gilid, sa harapan. Ingatan niyo itong sasakyan na to hanggang makauwi kami ng ligtas. In Jesus' name, Amen. Eh kaysa naman sa, mapabangga Lord, liligtas mo ako, mababangga ka na, tsaka ka lang nag-pray. Na naintindihan niyo mga kapatid, ang paghahanda sa panalangin kapatid, ay napakahalaga. Si Joseph, hindi siya naghanda nung taggutom. Naghanda siya nung tagsagana. Nung may isang sagana siya, naghanda siya na nag-imbak siya ng imbak ng pagkain. Kaya pagdating ng famine, sapat ang meron sila at naging pagpapala pa ang Ehipto sa mga paligid na bansa, lumalapit sa kanya para kumuha ng pagkain. Amen? Kaya napakahalaga kapatid, sa umaga pa lang, hiningi mo na kahilingan mo sa Panginoon, hiningi mo na paggabay ng Lord, hiningi mo na kapatid yung mga anak ko, Lord, huwag mong hayaan, ganyan, di ba? O katulad yan. Sa eskwelahan ngayon, hindi na safe, di ba? O, kailangan ba bantay-bantayan mo yung anak mo? Kapatid, pagkatiwala mo kay Lord, Lord, I pray, ingatan mo siya sa mga nangyayari sa eskwelahan. Hindi siya mabuli. Tapos, pag may nangyari, hindi mo naman ipinag-pray, sinisi mo pa si Lord. Tama, mali. Negosyo mo, nakikita mo na walang benta. Sa umaga pa lang, mas inuna mo pa. Alam mo yung pag may unang kita, ginaganon. Buyag-buyag. Naririnig ko yan sa tindahan dito eh. Buyag-buyag, buyag ka man. Uy, buyag-buyag. Ganon. Iuna mo pa yun kaysa sa ilehas mo, Lord, itong mga gulay ko, ubusin mo, Panginoon. Amen? Itong tinda ko, hindi malugi ngayon. Hallelujah. Eh ikaw, ginawa mong palaspas yung pera? Nako, hindi po, kapatid, huwag mong ipagkatiwala yung sarili mo. Huwag mo ipagkatiwala yung sarili mo sa swerte, malas yun. Amen? Malas yun. Kaya kapatid, ipagkatiwala mo buhay mo. Ano kailangan mo? Yun ang yung sinasabi ni Lord, ah. Amen? Yun ang sinasabi ng Diyos. Tingnan mo kapatid, may sumisigaw po si Bartimaeus, bulag yun. Amen? Di ba? Sabi ng bulag, Jesus, anak ni David. Diba? Mahabag ka sa akin. Sunsun siya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa Jesus, anak ni David, Tapos pinigilan siya, pero nagpumilit siya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Lumapit si Jesus. Sabi niya doon sa bulag, ano ang kailangan mo? Amen? Ngayon, tinatanong ka ni Lord, anong kailangan mo? Sabihin mo sa Lord. Huwag mo sabihin sa tao, kapatid. Pag sa tao ka humingi, naiintindihan ko kapatid, kayo, di ba? Sino po yung may mga utang dyan? Tingnan mo, mangutang ka sa tao. Kulang na lang hamakin ka bago ka pahiramin. Tama, mali? Lumapit ka sa tao, kulang na lang kapatid na para bang alipin ka nila. Totoo naman yung sabi ng Bible yun. Pag nangungutang ka kapatid, alipin ka na nung nagpautang sa'yo. Di ba? Wala eh. Siyempre, kailangan mo makisama eh. Di ba? Humingi ka na lang kay Lord. Amen. Ibig kasi, kapatid, hindi ko pa sinasabi na masama umutang ah. Ang sinasabi ko kapatid, masamang di magbayad. Amen. Pero kapatid,
mas maiging sa Diyos ka na lang humingi ng tulong. Amen? Kaya kung anong kailangan mo, at the same time kapatid, pag hiningi mo kay Lord, dapat handa mo rin, amen, handa mo rin kapatid na ayusin din buhay mo. Amen? Imagine mo dito kapatid, nagpa-pray sa akin. Makalaya na talaga ako sa utang, ganyan-ganyan. Tapos, magbibigay ng statement. Alam niyo yung asa? Sabi niya, di ako alis sa asa, sayang eh. Utang yan eh. Paano ba itong ipagpe-pray kita na makalaya ka? Utang ka pala ng utang sa lending. Tama man eh. Matino mo ba din, nagpa-pray sa akin. May sakit sa abdo o sa atay. O pe-pray. Lord, pagalingin mo siya. Tapos makita-kita ko, nagiinom pa rin. Wala rin. Kumbaga sa gamot kapatid, parang kinontra mo yung maintenance mo. Nakita ko nga sa samgyupan kapatid, hindi na ako mahilig mong samgyup eh. Ganun siguro pag trentahin. Alam mo ba yung kapatid ko, di ba naghandaan kami, may pinakbet. Ngayon lang ako nakakita ng handaan na may pakbet. Grabe. Sabi tuloy, grabe naman ang handa mo, pang trentahin. Pero di ba kapatid kita ko sa samgyupan. Nasa samgyupan, no? Nakita ko, kakain siya ng baboy. Pagkakain niya ng baboy, inom siya ng pineapple juice. Sabi ko, ano yan? Kontrahan? kain siya, marami samgyup. Kain. Sumaya-maya, magpa-pineapple juice. Grabe naman yan. Kontrahan sa high blood. Tataas, tapos bababa kasi nag-pineapple ka. Niloloko nyo lang sarili nyo. Gusto ko sabihin dun eh. Huy, niloko mo lang sarili mo. Walang tindang pineapple kapatid yung samgyupan. Wala. Hindi ko alam saan niya nakuha. Dala niya na yon. Kasi di ba may prinsipyo daw, uminom ka lang ng pineapple, bababa na yung ano mo, yung high blood mo. Kapatid, hindi lang yun, no? Nakakatulong yung pineapple to regulate your high blood pag araw-araw mong ininom. Pero hindi po maintenance ang pineapple juice. I mean, pag araw-araw, mararegulate yung high blood mo. Pero, hindi pwede pagkakain mo ng baboy, bigla kang magpa-pineapple. Ano yun? Para bang nilaw ko lang yung sarili ba? Amen? Kaya kapatid, hindi pwedeng kung kailan ka nasa gipit, doon ka lang magpe-pray. Hindi pwede. Sino po okay ngayon? Technically okay ka ngayon. Tama ba? Technically maayos ang isip mo ngayon. Kasi nagde-devotion ka eh. I-take advantage mo yung mga okay na times ng buhay mo. Doon ka mag-pray. Hindi yung sa tuwing tsaka ko na ipagpe-pray pag kailangan na lang, ay nako, yung ganyang ugali, yun yung mga naiipit eh. Ako kapatid, ang ugali ko dati, dahil extrovert ko, happy-go-lucky ako. Wala akong pake, harapin ko lahat. False na katapangan. Ang tamang katapangan o ang tamang boldness kapatid, lumuluhod sa panalangin. Wala pa man din, pero hinahanda ang buhay. Amen. Saka ka magpe-pray pag may hospital na, hindi mo pinag-pray na magkaroon ka ng good health. Kapatid ako, nililinis ko yung e-bike ko. Sabi ko, Lord, wag sanang mabasag. Testimony. Praise God na pinaalala ni Lord. Linis ako na linis, Lord. Iingatan ko to. Kasi ang daming mga reviews na ang e-bike daw usually, 2 years, 3 years, wala na daw, disposable na daw. Hindi ko tinatanggap. Sabi ko, Lord, hindi, aabot to nang hanggang matanda na ako. May e-bike pa rin ako. Aabot to. Ganun ako eh. Tingnan mo kapatid, dito kasi sa amin, sa community namin, sa mga nakapunta na sa amin, puro tracking dito eh. Sa lugar namin. Church namin kapatid, napalibutan ng malaking junk shop, malaking tracking company, meron truck dito ng mga manok, sobrang daming tracking. Ngayon, nag-i-e-bike ako papalabas. Ngayon, pupunta po ako ng highway, hindi man ako nagtatraverse sa highway, no, kumbaga may bibilin ako sa bandang highway. Nag-e-bike ako, tahimik ako nag-e-bike. Ako naman may lisensya ako kapatid, kaya hindi ako kamote. Amen. Alam mo kapatid, napadaan sa akin yung truck, 10-wheeler. Merong batong malaki siyang na nadaanan. Imbis na madurog kapatid, tumalsik. Alam niyo yun, ito yung bato kunyari nadampian niya. So ang tendency nun, magre-ricochet kasi yun eh. So gaganon, kapatid,
Nakita ko yung bato sa harapan ko, dumaan. Buti na lang, nagpreno ako. Kung hindi kapatid, it's either ako ang natamaan o yung e-bike. Pero hindi po natamaan at hindi po nagasgas o kahit ano man yung e-bike ko. Bakit? Ipinanalangin ko kasi bago ako umalis. Amen. Alangan naman, nandiyan na yung bata. Lord, 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 tulungan mo ko, Lord. Ayan na, Lord. Ala, wala na, huli na lahat. Amen. Sabihin sa'yo na, aray mo, di mo hiningi agad. Di ba? Alangan naman pag andyan na, pag nagkagipitan na, doon ka lang hihingi ng tulong. Yun po ang kinainis ng nanay ko sa akin dati. Tsaka tatay ko, yun talaga. Sabi niya, Jerome, kung kailan naman bagsak ka, kung kailan meron ng grade yung card mo, doon ka lang humingi ng tulong. Kailangan ko pa tuloy makiusap, kailangan ko pa tuloy bilhan sila ng ganito para lang pumasa ka. Elementary. Tamad kasi ako. Sobrang tamad ko, kapatid. Kaya pikon na pikon tatay ko sa akin. Ito naman, sabi niya, ikaw naman, kung kailan huli na't lahat, doon ka lang humingi ng tulong. Ginaganon ako ng tatay ko. Kaya nung naintindihan ko, tama no, ang tao, humihingi lang ng tulong sa Diyos pag problemado na. Pag masaya, walang pake. Si Inom, si Alak, si Yossi, si Gala, walang pakialam. Eh ako kapatid, taga-church ako. Kitang-kita ko buhay. O kahit na ganyan ko, yan, nag-church na siya. Kasi problemado na. Eh lalo na pag tropa kita sa church, naku, real talkin kita, no? Meron ko ditong, dinidisciple na lalaki. Oh, ka na pera, no? Kaya ka nagsimba, no? Ginanong ko, diniretso ko, no? Nakaka-offend, kapatid, pero rebuke is always better than secret love. Sabi ko, tingnan mo, ay, meron nga umutang sa akin, eh. Hindi, may umutang. Sabi, Pwede, pautang naman kasi ganito, ganyan. Sabi ko kung ako masama ugali ko, di kita pautangin. Sabi ko, naalala mo lang ako pag kailangan kita. Eh pag kailangan mo ako, sabi ko talaga, buti na lang kinausap ako ng Diyos ngayon. Sabi ko talaga. Sabi ko, etong tulong na to, makita mong tulong ng Diyos. Hindi na kita papautangin. Ito lang yung kaya ko. Pero makita mo ang tulong to ng Diyos. Ngayon, pag tinulungan ka ni Lord, ibalik mo sa Diyos. Amen. Sabi ko, hindi pwede. Alam mo, sabi ko sa kanya, hindi pwede na pag may kailangan ka lang, lalapit ka. Tingnan mo, problema mo, danglaki na. Huli na lahat eh. Amen. May biyaya pa si Lord. Binibigyan ka pa ng Diyos na magbago ng buhay. Ngayon, kung hindi mo pa rin babaguhin yung buhay mo, kapatid, wala nang, kumbaga, yung consequences ng mga decision mo sa buhay, mangyayari na yan. Kapatid, slow to anger si Lord. Ulitin ko katulad ng mga Israelita. Bago pa naman dumating sa kanila yung kaparusaan ng Panginoon, ang daming biyaya. Kaya tatanungin niyo ako, kapatid, di ba? Pwede niyo akong tanungin, bakit Kuya Jerome, pagdating ng Old Testament, pumapatay si Lord, tapos pagdating ng New Testament, grace na. Kasi kapatid, kung titignan mo, ang encounter po ng Panginoon in the Old Testament, harapan nilang nakikita ang Diyos. Nagigets niyo ako? Nakakausap po ni Moses face to face ang Panginoon. Tama? Tama po ba? Sobrang audible ng voice ng Panginoon in terms of the Old Testament. Kung titignan mo kapatid, di ba, nagpakahayag, pillars of clouds, pillars of fire. Ibig sabihin kapatid, pinakita, dagat na pula nga, hinawi eh. Imagine mo yan, pinakitaan na ng signs and wonders, ng deliverance, hindi ka pa rin sumunod. Eh, wala na, kailangan ka nang kunin ni Lord. Tama? Wala nang niyan, kailangan ka na niyang kunin. Kasi pinakitaan ka na niya ng mga mabubuting bagay at kamangha-manghang bagay, hindi ka pa rin sumunod. Eh ngayon kapatid, imagine mo, nung New Testament time, si Jesus na mismo ang bumaba. Kumbaga kapatid, sabi po, di ba may parable na ganun? Yung farmer, pinadala niya yung mga worker, lahat ng worker pinagpapapatay. Yung anak niya na, sabi niya kasi, baka pag anak ko na yung pinadala ko, hindi na nila gawin yung mga pagkakamali. Pinatay pa rin anak niya. Kapatid, yun yung ganun kakamahal ni Lord. Pinadala niya na yung anak niya. Yun na nga yung greatest love ng Panginoon eh.
hindi mo pa rin sinunod. Kaya ngayon, kapatid, hindi mo pwedeng isisi sa Panginoon ang mga bagay na hindi mo sinangguni sa Panginoon. Ito yung mga kapatid, dami namin, kami po, nagpe-pray kami sa may sakit eh. Yung iba, isa lang ang script eh. Bakit ako? Ang dami namang masasamang ibang tao dyan. Bakit ako pa yung nagkasakit ng ganito? Di ba? May ganong mga script. Pero kung titignan mo kapatid, ang tanong ba nung mga nakaraan ay nanampalataya ka o hindi? Kasi it is not about what you did. It is about your heart sa Panginoon. Ang kapatid, sabi nga ng Bible, ang sinungaling daw ay parang mangkukulam. Oh. Parehas lang, kapatid mo, ang pagsisinungaling, pakiramdam mo, magaang na kasalanan lang yun. Tapos yung witchcraft, mabigat na kasalanan. Oh. Sa Panginoon ba, pinag-compare niya ba ng gano'n? Hindi parehas lang yung kasalanan. Amen? So kung titingnan natin kapatid, hindi mo dapat i-compare yung sarili mo sa iba base sa mga ginawa mo, kundi manampalataya ka sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, hindi mo pwedeng isisi sa Panginoon ngayon, hindi mo hiningi, wala kang karapatan. Kumbaga technically kapatid, wala kang karapatan. Hindi mo nilatag sa Lord eh. Tapos sasabihin mo, pinabayaan ka ni Lord. Hindi ka naman humingi ng tulong sa Panginoon. Alam mo kapatid, kung titignan mo buhay natin, tatanggalin lahat ng Diyos ang option mo para makita mo na siya lang ang kayang tumulong sa'yo. Ako kapatid, nakita ko yan. May health card ako, hindi ako natulungan ng health card ko. Malaki sweldo kapatid, hindi ako natulungan ng sweldo ko. May impluwensya ako kapatid, hindi ako natulungan ng influence ko. Tanging ang Diyos lang. Kaya nga kapatid, kaya kong bitawan yung corporate ko eh. Kaya kong sabihin sa Panginoon na Lord, maglilingkod ako sa iyo buong buhay ko. Bakit? Kasi hindi naman ako natulungan ng lahat ng resources ko. Tanging ang Diyos ang nakatulong sa akin. Amen. At natutunan ko sa buhay kapatid, humihingi kasi ako sa Panginoon. Alam mo bakit yung pangalan nga ng e-bike ko Miracle? Kasi hiningi ko yan kay Lord eh. Kasi kapatid, sa church, maraming declaration sa church. Pag pinapakinggan mo lang yung preacher, pag pinapakinggan mo yung mga nagpe-pray, ang daming declaration dun. Ako kapatid, di na ako namimili. Receive lang ako ng receive. Sabi nung nagmi-ministry dito, Lord, I pray, pagpalain mo yung mga bank account nila, yung mga GCash nila, yung mga online finances app nila, in Jesus' name. Amen. Lord, I receive. Oh. May nag-declare dito, Lord, I pray, bigyan mo sila ng sasakyan at gamitin nila sa mission. I receive, Lord. Lord, I pray, pagalingin mo sila. Pagalingin mo sila sa lahat ng uri ng sakit. I receive, Lord. Oh, receive lang ako ng receive. Yung iba namimili. Meron dito namimili. Sabi sa kanya, ate, nakikita kita na bibigyan ka ni Lord ng e-bike. Ayoko e-bike, motor gusto ko ay. Wala tuloy, na-receive, namili eh. Amen. Ako wala, receive lang ako ng receive. Amen. O tignan mo, nagka-laptop. Amen. Nagka-iPhone, bagamat hulugan to, pero natapos ko na. Amen. Amen. O, nagkaroon pa ng Aqua Plus, bigay nyo to eh. O, kaka-preach ko ng Century Tuna, may nagpadala ng Century Tuna ditong madami. Amen. O, tingnan mo kapatid, alam nyo po, itong buong linggo, receive lang ako ng receive ng ukay. Lord, thank you, daming ukay. Amen. Ngayon kapatid, yung mga ukay, napadala ko na sa naik. Tapos mamaya kapatid, mapaghahatian na ng mga nanay, tatay, yung mga bagong dating. Di na nga naubos yung ukay sa bahay, sa church. Kaya ngayon kapatid, may aabutin na naman silang bagong community para ipamigay yung ukay. Amen. Alam mo bakit ako umaani ng mga ukay-ukay ngayon? Kasi namimigay din ako ng damit. Amen. Kaya kapatid, ikaw, ilatag mo kasi sa Lord lahat. Yung problema, mas marami kang reklamo kaysa sa paghingi. Amen. Ako kapatid, di ako makabili Aqua Plus. Mahal kaya to. Pag tinitignan ko to sa mall, sabi ko parang mas gusto ko pang bote na lang. Pero thank you. Thank you po, birthday gift nyo to sa akin eh. Amen. Kapatid, hindi ka magkakaroon kung hindi ka humihingi. At ang mga bagay na hindi mo hiningi sa Panginoon kapatid, nagiging pride.
Meron, Kuya Luis. Ay, Kuya Luis, Kuya Alec. Meron po. Nakalaan yun, nakalaan. Thank you, Kuya Alec. Amen. Hindi lang ako nakakapunta pa eh. Kasi kapatid, tingnan mo meron pong isang nagpunta dito sa church. Sabi niya, Lord, sabi niya daw sa Lord, Lord, kahit wag na ako, iba na lang. Baka kasi madami ka ng ginagawa. At least yung iba, anong sabi? At least yung iba, okay pa naman ako. Alam mo kapatid, hindi siya naging okay. Kasi hindi mo hiningi yung pagsama ng Lord. Alam mo, ikinai-stress mo pa si Lord. Si Lord all-powerful. Imagine mo yun. Hindi ba't dapat mas concern ka sa sarili mo kaysa sa Diyos? Kailan naging busy si Lord? Amen. Matanong kita, kapatid, kung kilala mo ang Panginoon, He is omnipresent and He is omnipotent. He is all-powerful. He is gracious. He is faithful. Kapatid, hindi mo kailangan intindihin kung anong estado ng anong nararamdaman ng, kumbaga kapatid, baka busy si Lord, iba muna sasagutin niya. Pinag-iintindi mo pa yun? Kapatid, intindihin mo sarili mo, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Amen? Si David, kapatid, ang hihingi niyang tulong lagi sa sarili niya. Amen? Napakita ko na yung tarpaulin ko mamaya. Amen? Ayun o, yung ilagalo niyo pa. Di ba ito yung sulat niyo? Kaya kapatid, sinasabi ko po sa inyo ngayon, ang mga bagay na hindi mo hinihingi sa Lord, nagiging pride yan. Amen? Nagiging pride. Kaya ilatag mo sa Diyos. Amen? Hindi mo kaya. Real talkin na kita. Hindi mo kaya mag-isa. Hindi mo kaya ayusin buhay mo. Hindi mo kaya pagpalain sarili mo, kapatid. Kahit anong sipag mo, wala yan kung wala ang Panginoon. Amen? Ang mahalaga, ilatag mo sa Diyos lahat. Amen? Salamat naman sa Panginoon na bless pa kahit napasigaw-sigaw ako dito. Amen? Kaya kapatid, kung ginagawa ni David, kaya mong gawin. You can be also a man after God's own heart if you are going to imitate kung ano yung relationship ni David kay Lord. Si David talaga sobrang transparent, sa totoo lang. Imagine mo kapatid, sinabi pa ni David sa kay Lord, Lord, bilisan mo naman. Ang tagal ko nang naghihintay, bilisan mo naman. Ginagano ni David si Lord. Nakita ba ng Panginoon na walang karespe-respeto? Hindi, no? Sa bahay, kapatid, sa mga taong genuine ka, you can tell everything. Tama ba? Maaaring sa akin, kapatid, pwede pang meron kang reservation. Kasi, technically, ito palang kaya nga gusto ko ng face-to-face para talaga ma-establish natin yung tamang makita nyo po ako, makita ko po kayo. Amen. Pero sa ngayon, online, tingin ko hindi ka pa mag-open ng lahat-lahat mo sa akin kasi pwedeng naiiya ka, di ba? Pero kapatid, kung titingnan mo si David, kilala niya kasi yung Diyos niya. Amen. Alam niya na kikilos ang Panginoon at hindi siya nagiging frustrated kundi may faith siya na ganito, Lord, tingnan mo, ganito pa nga si David, Lord, tingnan mo yung paligid ko, puro kaaway na, nasaan ka? Ganun si David. Amen? Sabi, Lord, tingnan mo to, ganyan-ganyan. Ganun talaga si David. Ngayon kapatid, tingnan mo alam na ni David na mamamatay yung anak niya. Pero pinersuade pa rin niya ang Panginoon, nag-fasting siya. Kilala niya si Lord eh. Ngayon, nung namatay na yung anak niya, natapos na rin yung fasting niya. Kasi naniniwala ko, hindi man binigay ni Lord yung hinihingi niya, pero pinaunawa ng Diyos yung plano niya. Amen? Tignan mo si Jesus, kapatid. Sino po nakakaalam ng buhay ni Lazaro? Di ba si Lazaro namatay? Tama ba? Tapos si Jesus, nung marinig niyang may sakit, sabi niya, nagstay pa siya ng 4 days sa malayo. Tapos pagbalik niya, namatay po si Lazaro. Pero kilala kasi ni Jesus ang Diyos niya. Kilala ni Jesus yung Ama. Anong sabi niya? Nangyari ang lahat ng ito para sa ikalululahati ng Panginoon. Lazaro, lumabas ka. Oh, kapatid, tingnan mo hindi lang pala healing, kundi resurrection.
ang ipapakita ng Diyos. Alam ni Jesus at naririnig po ni Jesus yung tinig ng Ama. Bakit? Kasi nga, umaga pa lang, wala pang araw kapatid, nakikipag-usap na siya sa Ama. Kaya pag naglalakad siya, alam niya kung saan siya pupunta. Eh ikaw, wala. Amen. Di ka man lang makipag-usap. Ano mo kapatid, kahit nakaganyan ka lang, basta nag-show up ka sa Panginoon. Ako ang kapatid, lagi po akong nakabase talaga sa prompting ng Diyos sa akin. Kaya alam mo bakit ko po hinihingi yung prayer request mo? Kasi pinapaalala sa akin yan ng Lord. Nagiging gift ko na kasi at some point. Yung pag nabasa ko, naalala ko, hindi photographic memory kasi hindi naman ako matalino eh. Basta pag naalala ko, pag nabasa ko, naalala ko yung prayer request. Ngayon, pag naglalakad ako kapatid, naalala ko mga prayer request yun. Amen, hindi man lahat. Amen, pero sa sample lang ko, ayan, si Ate Elizabeth. Alam ko prayer request niyan para sa puso niya. Amen. Si Ate Lynn, alam ko prayer request yan. Si Ate Rain, alam ko prayer request yan. Si Ate MJ, alam ko prayer request. Ngayon, pakiusap ko lang, pag screen name naman pangalan nyo, magpakilala kayo kapatid, nahirapan akong kilalanin kayo eh. Amen? Amen po ba? Nahirapan naman ako pag nakalagay dyan, halimbawa, nakalagay dyan, Shih Tzu be. Eh, Lord, I pray kay Ate Shih Tzu. Alam ka naman, ganunin ko. Amen? Magpakilala kayo ha. Amen? baka sabihin nila, sino ba yung Shih Tzu na yan? Kaya magpakilala kayo. Amen? Amen po ba? Please lang no. So, kaya po ang format ko po sa prayer request, name, location, at the same time, prayer request, ganun po lagi. Amen? So, pero kapatid, ay mostly talaga, ng mga nagbibigay ng prayer request sa akin, pinapaalala nila. Amen? Meron nga kapatid, halimbawa, ako kasi, pag nangangamusta ako, tatanungin ko muna si Lord kung kailangan ko siyang kamustahin, kung timing na ba. Amen? May mga tao kapatid, isang beses nga may nag-chat sa akin. So kung hindi kita chinachat pero pinagpe-pray kita. Oo, wala pong problema. Ang mahalaga kapatid, lumalago ka sa Panginoon, no? Basta kapatid, kung wala pong problema na umaten kayo sa iba, no? At hindi ko rin naman kayo hold dito sa akin, no? Pero kapatid, ang mahalaga lang sa akin, alam nyo kapatid, yung doctrine, kung tama yung doctrine. Basta ang salvation ay by grace through faith. Wala pong problema doon. Amen? Pero yun kapatid, no, again, ilatag natin. Kaya ngayon kapatid, may assignment kagad ako sa'yo. Sana wag mong kataparan. Ang dami pa rin tamad. Sa totoo nga ni, bigay nyo po prayer request nyo sa group chat kapatid. Isend nyo kahit gaano pa yung kahaba. Meron nga dito kapatid. Sobrang haba eh. Binabasa ko yun. Amen? Pagpalain mo to, buong pamilya niya, pangalan, pati extended family, kapatid, naibigay na. O, di na i-pray lahat. Alam niyo kapatid, ako, dito po sa church, meron kaming tinatawag na prophetic prayer. Ano po yung prophetic prayer? Yung prophetic prayer, kapatid, nililista namin pangalan ng family members namin. Ako personally, nililista ko po yung pangalan ng mga Bible study ko. Wait lang ha. Oh. For baptismal class, Harold De Locanog, Lennon Paradero, Miguel Bilonio, Elarmo family. Oh, sinusulat ko kapatid. Amen. Kasi hindi pwedeng nakakalimot. Amen. Yung ibang mga pangalan dito. Kaya nga kapatid, alam niyo po sa group chat, talagang kinikilala ko lahat. Kasi hindi ko man alam yung prayer request nyo, pero masabi ko lang, Lord, pagpalain niyo po sila. Amen. Ayun, ate mo. May papakita. Hindi ko alam kung basa niya eh. Ay, baliktad kasi, no? Pero babasahin ko ito, ha. Kayang-kaya mo to, Lord. Oh, nakalagay dyan, oh. Kayang-kaya mo to, Lord. Ano nakalagay? Bad habits, utang, bad character, temper, stress, anxiety and fear, lust. Oh, I want to live in peace, in obedience, to share the gospel, and to take care of the church. Oh, prayer. Di ko alam kung nakikita nyo, no? Yan.
Prayer, kapatid ko, pamangkin ko, kasama ko sa bahay. Hufana and Thomas family. Kuya Ian, Ate Cindy, si Diana, Cuenca, Pastor Mon, Raven, anak niya, leaders, Pastora Roma, lahat ng, ito nakalagay staycation. Alam ba staycation? Kasi may group chat kami ng pangalan staycation, lahat dun pinagpray ko. Youth ng church namin, men's ng church namin, women's ng church namin, small group namin, and District 4, kung saan ako youth president. O, kapatid, lista mo. Amen. Ang tamad ka pag hindi mo pa ginawa. Amen. Kailangan, hinahanap ko pa yung mga pwede ko pang i-share. Kasi ito pa pala kapatid, wait lang. Tingnan nyo kapatid kaya sobrang passionate namin sa prayer. Naka-folder pa. Ano pa nakalagay? JIBC Stop Prayer, Jerome Hupana. Ano po nakalagay dito? Para mas maintindihan nyo kapatid. Effort. Kailangan mo effort, no? Meron kaming tinatawag na prayer time, round the clock. Hindi na kailangan mag-update pero si Lord. Ang oras ko po, Tuesday, 7 a.m. to 8 a.m. Jerome Hufana. Anong ipagpe-pray? Ito mo lahat yan, no? Angela, Pastor Mon, Pastora Kate, Marilyn Sagayno, Jerome, Zen Fabona, lahat yan kapatid. Tapos, anong prayer items? Level up anointing, good health, support, harvest 40,000 soul. Haba niyan. Kala nyo tapos na. Tingnan mo kapatid, naka-excel pa kami. Anong goal mo ng 2025? Ang goal, magkaroon kami ng 1,000. Ipag-pray natin yan. Anong goal ng worship attendee? Magkaroon ng 650 attendees. Ipag-pray natin yan. Pag-pray yan lahat. Alam nyo daughter churches. Church, pastor. Di pa tapos. Alam nyo daughter church, pastor. Ito pa, hindi pa tapos. Leaders namin, anong ipagpe-pray? Mga prayer request nila, kapatid, sobrang dami. Tapos, pati po yung schedule ng mga preachers, pati po opening prayer, closing prayer, lahat nakalista. Ito pa, yung mga prayer request nyo pa sa group chat. Ito mga kapatid, bumili po ako ng corkboard. Hindi ko pa ito naayos talaga kasi nga wala pa akong oras Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, mag-set up kayo ng prayer corner nyo. Ito mga kapatid. Kapatid, pinaskill ko yung flyers ng e-bike. Kasi hinihingi ko kay Lord. Ngayon, answered prayer na. Amen! Kapatid, mag-effort ka sa panalangin. Kung kinakailangan mo, kaya nga sabi ko sa inyo, paskil. Paskil kayo ng paskil para mapaalala mo sa sarili mo na kailangan mo ipag-pray. Amen! Ngayon yung sabihin sa akin na hindi po sumasagot ng panalangin ng Panginoon. Ang dami ko ng inani na panalangin kasi nagtanim ako ng prayer. Amen? Ikaw, matanong ko, nakatanim ka na ba ng prayer? Sabi po ng Bible, huwag kang manawag gumawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, aani ka kung hindi ka susuko. Ang problema, mas madami pang reklamo kaysa sa panalangin. Amen? Kaya pupunta tayo sa third point. Napahaba na. Amen? Pero alam ko naman, sanay naman na kayo Amen? Sa third point kapatid, sabi po dyan, sa umaga, matutong maghintay ng may pagtitiwala. Amen? Sabi mo dyan, matutong maghintay. Basahin ko ng buo Awit chapter 5 verse 3. Sa umaga'y naririnig mo ang aking tinig. Sa pagsapit ng umaga, inilahad ko sa iyo ang aking mga kahilingan at naghintay ako ng may pagtitiwala. Kapatid, sa umaga ay matutong maghintay ng may pagtitiwala. Kapatid, sa umaga pa lang, magtiwala ka na kay Lord. Alam nyo kapatid, marami pong prinsipyo na to see is to believe. Tama ba? Pero kapatid, ano yun
contradicting yan sa Word of God, kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na. Kapatid, hindi, napaka-imposible po sa akin magka-e-bike, pero niloob ng Diyos. Amen. Ngayon po kapatid, simula kagabi hanggang kanina, pinagpe-pray ko naman kapatid na ma-set up natin yung worship. Kaya maglalagay na naman ako ng panibago dito na makabili ng keyboard, ng mic. Kasi grabe ginawa ni Lord ng worship natin kagabi. Tama ba? Sino po yung nandito? Grabe, di ba? Grabe yung outpouring. Mamaya nga, magkakaroon ulit tayo ng worship session at plano ko araw-araw yun kapatid, kung loobin ng Panginoon. Matututo ko magtiwala sa Panginoon. Amen? Matututo ko maghintay sa Panginoon. At ganun ka. At sa paghihintay kapatid, talagang ginagawa mo pa rin kalooban ng Diyos. Ngayon, ang tao kasi, lagi ko naman sinasabi sa inyo to instant gusto. Kaya nga ngayon, instant rice, instant noodles. Amen? Elijah, pwede mo pong hilingin sa Panginoon yung gustong-gusto mong tao, pero ihanda mo yung sarili mo kung hindi yun yung ibibigay sa iyo ng Lord. Para po testimony na Elijah, kasi sabi ng Lord, sagutin ko Meron po isang prayerful na tao. I think taga CCF siya, nalimutan ko yung pangalan Pero meron daw siyang isang taong pinagpe-pray niya maigi. Sabi niya, Lord, sana lang, Lord. Lord, talaga sumusunod siya sa Panginoon, kapatid. Hindi siya nag-compromise. Hinihintay niya yung taong yun. Pero alam mo kapatid, yung mga panalangin na ina-utter niya doon sa taong yun, ay ginawa pala ng Panginoon kasi makikilala niya yung totoong tao na kasama niya sa buhay. Sabi niya, testimony na niyo, I'm praying for someone, but God gave me someone that who will be with me forever. Yung pinagpe-pray na niya ng years, kapatid, ipinakita ng Panginoon na iba palang tao yung binigay sa kanya, kaya handa yung buhay niya. Amen. Hindi kasi kapatid, nung nakita niya, alam niya yun yung answered prayer. Amen. Kaya kapatid, pwede niyo pong ipag-pray na kay Lord pa din ang sagot. Amen. Kaya tama yung tanong ni MJ. Yung tanong ni MJ, may kasamang experience yan. Tama ba MJ? Ang tanong ba gusto ni Lord? Alam ni MJ yan. Amen. Alam ni MJ yan. Amen. Kaya kapatid, matutong maghintay. At ang bagay na minadali, kapatid, ay mabilis ding mawawala. Tama? Sa totoo lang. Amen. Loto, dami nang may utang nanalo sa loto. Networking, dami nang na-scam dahil nag-networking. Bitcoin, dami nang na-scam dahil sa Bitcoin. Ako kapatid, na-scam talaga sa Bitcoin dati kasi akala ko regulated yung Bitcoin dito sa Philippines. Hindi pala. Na-scam. Buti maliit lang. Pero scam pa din. Kasi gusto mo instant pera. Tingnan mo ngayon kapatid sa social media. Tingnan mo kapatid yung isang anong tawag dito? Yung mga tao na nagmamadali. Yung mga tao ngayon, content creating. Kapatid, ipakita na lahat ng ipakita for the views. Gusto kasi instant pera. Kapatid, lahat naman yan, isang ganun lang din ni Lord pwedeng mawala. Pero ang salita ng Diyos mananatili hanggang dulo. Amen po ba? Amen. Kaya nga kapatid, ang hinihingi natin sa Panginoon. At kung mag-i-invest ka na lang din, sa Lord na rin. Amen. Sabi po ng Bible, Matthew chapter 6 verse 10 ba? Wait, search ko na. Hindi kasi ako magaling sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Sabi dito kapatid, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroys, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ngayon kapatid, yung ibang tao, ang tinitignan lang nito, pera, hindi
Alam mo, ang treasure mo kapatid, kung ano yung nasa puso mo. Ano yun? Halimbawa, precious sa'yo para ang oras, ilaan mo sa Panginoon. Precious sa'yo kapatid yung buhay mo, di ilaan mo sa Panginoon. Kasi kung nasaan ang iyong puso mo, nandun din yung kayamanan mo. Amen. Kaya kapatid, ibigay mo lahat sa Panginoon. Iingatan niya ng Diyos. Kaya yung pagtitiwala kapatid, umpisahan mo sa umaga. Amen. Maraming nagtatanong, Kuya Jerome, bakit hindi pa sinasagot ni Lord yung panalangin ko? Ang tanong, handa ka na ba sa answered prayer mo? Katulad niyan kapatid, ang dami ko pong nakita nung nagkaroon ng answered prayer, hindi po tumuloy-tuloy sa Panginoon. Kaya magdududa ako kung answered prayer ba talaga yun o hindi. Kasi kapatid, ang answered prayer, dapat nailalapit ka nito kay Lord. Amen. Kaya nga kapatid, lahat ng tingnan nyo, e-bike ko kapatid. Wala pang isang buwan. Kailan ko to binili? Hindi to yung contract. July 31. Imagine mo July 31, August 26 pa lang, wala pang isang buwan. Pero nakita ko kagabi, 600 kilometers na yung tinakbo. Nakita ko sa review kapatid, 1,200 for 6 months. Imagine mo kapatid, grabe na gamit niyan. At hindi ko po ito ginamit para lang sa walang kapararakan kapatid. Nagsusundo ako ng mga kapatid papunta ng church, hinahatid ko sa bahay nila. Naghahatid ako ng mga ukay-ukay, naghahatid ako ng mga pagkain, naghahatid ako sa Bible study ko. Lahat yun kapatid, sa Panginoon ko binibigay. Amen. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, sa'yo naman to, ingatan mo. Papagamit, sa'yo ko to pinapagamit, sa'yo ko to ginagamit, ingatan mo. At naniniwala ko, iingatan niya ng Diyos. Mas matindi pa maintenance ko si Lord nagme-maintenance nun. Amen. Alam mo kapatid, sabi po ng Bible, wala pa akong nakita na itinalaga sa Panginoon na napahamak. Kaya bahay kapatid, pinagpiprayan sa Lord, pinapadedicate yan. Kotse, pinapadedicate yan sa Panginoon. Amen. Negosyo, ipapadedicate mo yan sa Lord. Ito kapatid, inuupahan pa lang namin pero dahil bagong lipat, pinadedicate ko sa Panginoon. Amen. Lahat, kapatid, ito, ipapadedicate mo, cellphone mo, ipadedicate mo sa Panginoon. Kasi kapatid, pagtitiwala mo yan, iingatan niya ng Diyos. Amen. Ulitin ko, Timo, kung titignan mo kapatid, yung makakagawa lang nito, yung masipag sa Diyos eh. Pero pag tamad ka, naku, prayer na naman. Wala nang ibang ginawa, kundi pray na lang. Meron pa nga nagsabi, kailangan mo rin samahan ng gawa yung prayer mo. Kapatid, umpisa mo sa prayer. At yung prayer mo ang maging dahilan para gumawa ka. Amen. Yung iba kala mo, mga yung mga nagaganon kapatid, sa totoo lang, kung titignan mo rin naman buhay nila, mga mali din naman. Ang galing sumita. Pero mali din naman yung buhay. Amen? Kaya nga ako kapatid, hindi ako hindi ako conventional preacher. Ako pinapatulan ko talaga pag mali, sabihan kitang mali, no? Kaysa naman sa hindi kita imikin. Mali na nga, di ka pa tinama, dapat kitang itama. Amen? Para bang si Malupiton, pumapalag to boy. Amen? Amen. Alam ko yung katayuan ko sa Panginoon. Amen. Kaya huwag ka magpa-apekto sa sabihin ng iba, pag pa-Bible ka pa, wala ka namang mapapala dyan. Tanungin mo siya, may napala ba siya sa hindi siya nagba-Bible study? Hindi rin naman. Amen. Yung mga naninita sa inyo na, magpapastora ka na ata, magpapastor ka na Tanungin mo yung buhay ba nila nagbago? Hindi pa rin. Tayo, kahit dito tayo, kahit nasabihin nila na wala kapararakan to, meron kang nag-comment Nagpipreach ako sa bata, may nag-comment. Pati pa talaga yung bata, dinamay sa kanyang kata. Ginanon ko, hindi ko pinansin. Hayaan ko kayo dyan, mapikon, no? Ako, maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Kahit ano mangyari, pag salitaan niyo ako ng masama, hindi niyo ako maaalis sa paglilingkod ko sa Panginoon. Amen? Kasi nung nag-full time ako sa Diyos, buhay ko, tinaya ko. Kaya wala akong resignation. Wala akong resignation. May mga lingkod ng Panginoon nagre-resign.
Hindi natin masisi kasi baka hindi kinaya. Pero ako kapatid, sinasabi ko sa Panginoon Lord, hindi ako aalis. At kung meron mang dapat itama sa akin, itama mo. Pero hindi ako aalis. Kung meron mang paghihirap, tulungan mo ko pero hindi ako aalis. Bakit? Kasi buo pagtitiwala ko sa Panginoon. Amen. At hindi po ako makakapag-preach sa inyo ng ganito kung hindi po ako buong nagtiwala sa Panginoon. Imagine mo, hindi ako nagtiwala, tapos ipipreach ko pa sa inyo, ituturo ko sa inyo. Pag may problema ka, maglungkot-lungkutan ka na lang. Ginanong ko ba kayo? Hindi, no? Manampalataya ka. Amen? Mag-stand firm ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Diyos hanggang dulo. Testimony kapatid. Imagine mo, ooperahan na lang. Pero sabi niya, Lord, ayoko maoperahan. Gusto kong pagalingin mo ako. Pagdating sa operating table, kapatid, pinagaling ni Lord. Walang imposible sa Panginoon. Meron dito kapatid, tatanggalin na yung breast niya. Kasi ang daming bukol. 16 nodules, tapos parang 18 nodules sa kabila. Nagpa-pray sa amin nawala po yung bukol Hanggang dulo, pananampalataya. Amen? Parang sinaaman. Kailangan umabot ka ng 7 lubog bago mo maranasan. Ganun din sa Panginoon. Hanggang dulo. Kung kailan malapit na sanang sagutin, sumuko ka pa. Di ka pa nakapaghintay. Kapatid, araw-araw mong maalala na ang Diyos po, ang kabagayan at pag-ibig niya, laging bago kada umaga. Amen. Kaya magtiwala ka sa Panginoon. Kasi, wag mong simula ng araw mo nang hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Amen. Kasi lagi mong tandaan sa umaga, lagi mong kasama si Lord. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Sige kapatid, pakitype dyan. Tapos ilista mo, ipaskill mo sa pader. Sige kapatid, pakitype dyan. Tapos ilista mo, ipaskill mo sa pader. Sorry. Ayun kapatid, sorry. Medyo overheating na. Kasi ilang oras na ba? Doon Kaya yung kapatid, sorry, nagbalik po ako. Pero again, bago pa po tayo mag-lag, kapatid, yun, yun ang gusto kong i-end. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Ipaskill mo sa pader. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago. Kada umaga, ang kahabagan niya ay hindi nagwawakas. Amen. So, lagi mong ipaalala sa sarili mo, kapatid, na kausapin mo si Lord tuwing umaga. Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko na huwag kang manawa, huwag kang mapagod. Amen. Ang mahalaga kapatid, lagi kang humahanap sa Panginoon. Amen. So ngayon kapatid, bago pa ulit tayo mag-lag, alam nyo naman, bigla naman talagang umiinit tong phone natin. Yun po, magkapanalanginan tayo, Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Panaghoy sa Tagalog, chapter 3 verse 22 to 23. So ngayon po, hingin ko po prayer request nyo kapatid. Amen. Please, pakibigay na lang po. At the same time, ano tawag dito? Magkapanalangin tayo. Ngayon po, ako po, mag-send po ako ng prayer request. Okay lang po ba? So, prayer request ko po, yun lang. Alam nyo po yan, improvement po ng live natin. So, samahan tayo ng Panginoon, Bigyan tayo ng Diyos ng biyaya na nagmumula sa Panginoon. Amen. At the same time, kapatid, magkaroon tayo ng isang buhay na talagang hinahanap ang Panginoon. So, yun po, sana ma-improve natin. I-pray po natin yung discipleship night natin mamaya. So, in-invite ko po ulit si Ai para po mag-lead sa atin ng worship. So, sabi niya magbibigay na lang siya ng lineup. Isasend ko na lang pag may lineup na. Tapos, samahan tayo ng Lord sa every online gathering natin. Ingatan po ng Lord yung boses ko. Kasi gagawa ulit kami sa prayer room. So, medyo namamaos na po ako Kaya, ingatan po ng Lord. At the same time, lagi po tayong samahan ng Diyos. Okay po? So, yun po, At kayo po, mag-send din po kayo ng prayer request. Amen? So, again, salamat po sa mga biyaya. Salamat din po sa mga nag-help po, Salamat din po sa mga patuloy po na
nagpe-pray po sa ministry natin. Amen. So, ngayon po, yung prayer request nyo po, please, pakisend po sa akin personally. Amen. Tapos, at the same time, yung mga link po, hindi ko po alam kung bakit hindi po gumagana, pero subukan ko po ulit pagganahin. Okay? So, basta po, kapatid, i-comment nyo po kung taga saan po kayo para mailagay ko po kayo doon sa hinahanda nating close group. Amen. So, iniipon ko na po yung mga pwede natin sa close group, no? So, ayun. Pero again, salamat po sa Panginoon, no? Pagpalain po kayo ng Panginoon. I-chat nyo po sa akin. So, ayan. Thank you po sa Lord, no? Medyo baka kasi mag-lag ulit, pero again, salamat po sa Panginoon. So, sama nyo na lang po ako sa prayer. At ganun din pala sa mga nag-send po ng diamonds. May $24. So, I think this is like mga 15 pesos. So, lahat po to kapatid ay mapupunta po sa mahirap. Amen. So, ganun din kapatid, transparency report na rin. Nakapamigay na po tayo ng bigas, ng ukay, ng mga tulong natin na mula this month kapatid na fulfill na natin, no. So, lahat po napamigay na natin, i-distribute na lang. So, ibig sabihin kapatid, yung mga ukay na naibigay ko na po sa church na naik, naibigay ko na rin sa ministry, tingin ko ngayong Sabado, i-distribute na lang po. So, ayun. Kaya thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magkita-kita tayo mamaya, no? So, ayun, salamat po. Salamat din po talaga sa lahat po ng mga sumusupport po sa face-to-face ministry namin. So, God bless po at naniniwala po ako pagpapalain po kayo ng Diyos. Amen? So, bye-bye po.